Tatlong mga maling pagdidisiplina sa mga anak. Una, pagpapasok sa iyong anak sa loob ng kwarto. Sa ganitong pamamaraan ay hindi nadidisiplina ang bata. Sa halip ay nagiging oportunidad pa ito sa kanya para gumawa ng mga bagay na maaaring mas ikasakit pa ng ulo mo. Ito ay dahil hindi natin alam kung anong ginagawa nila sa loob ng kwarto sa oras ng timeout na ipinataw mo. Nagbibigay rin ito ng negatibong mensahe sa kanila na nagsasabing kailangan niya munang lumayo sa iyo habang ikaw ay galit at hindi pa kalmado. Napagsisimulan rin ito ng communication barrier sa pagitan ninyo na maaaring makaapekto sa pagiging open o closeness ninyo habang siya ay lumalaki. Ikalawa, madalas na pagpansin sa mga mali nilang ginagawa kaysa sa mga tama. Hindi nakakabuti sa kanila kung lagi nilang mali ang iyong nakikita at hindi mo rin pinapansin o pinupuri ang mga tamang nagawa niya. Dapat maging balanse ang mga magulang pagdating sa bagay na ito. At hindi lang ito pagsisimulan ng idea ng favoritism, maaari rin ito makasanayan at maging dahilan upang gumawa ng mali ang iyong anak para lang mapansin mo. At ikatlo, pagbibigay ng sunod-sunod na utos sa iyong anak. Hindi dapat sumobra o magkasunod-sunod ang mga utos dahil maaari niya itong ikalito na magre-resulta sa hindi niya pagkakomplis sa kanyang task ng tama. Maaari rin ito mauwi sa pagiging uryani ng bata. Nagustuhan mo po ba yung ganitong content? Huwag mo po akong kalimutang i-follow. Maraming salamat!